ako pag tinanong mo, parang tatlo yung naratibo dito sa election na ito, no? Isa dyan yung pink wave na pinag-uusapan natin ngayon. Pero if you also look at the results sa senatorial election, ano yan eh, pwedeng isa yung pagtingin eh. Sasabihin ng iba, panalo pa rin yung administrasyon. Pero kasi ang tingin ko yung isa eh. This is actually a victory for the Dutertes, for Sara Duterte. Especially if you talk about the context of the upcoming impeachment trial. Because of the number of pro-Duterte senators, or at least those who are seen to be aligned with them, making it in the Magic 12. Do you also see it that way? Or how do you see it, yung naging resulta ng senatorial? Well, may ibang akong basa in terms of maliban doon sa usapin ng ito ba ay pro-Duterte result or anti-Duterte result. Sa dulo kasi nakita natin may pushback sa maraming bagay eh. Halimbawa, hindi nakapasok yung mga inaasahan natin na big name celebrities. Nakasingit si Senator Kiko at Senator Bambat. Hindi naman sila nakasingit. Overwhelming yung naging performance. So that's one way of looking at it. Pero at the same time, makikita natin na may nagbago ngayong 2025. Some would say the surveys got it wrong, pero sa dulo, yun nga eh, may hindi tayo na-account doon sa computation sa dulo ng ating predictions. At tingin ko, malaking bagay dito ay nagpabago doon sa what would have been the usual ending of the election narrative para sabihin na, ay kaya pala, makakapasok pala, kahit na nasa dulo, nasa laylayan ng simula. Totoo yan. Kasi may mga jokers dito na hindi nakapasok eh. Pag natin banggitin kung sino sila, may mga members ng political dynasties na hindi nakalusot. Pero meron din nakalusot. Yes. And I think, it's a host of different factors that could be used to explain their inclusion sa Magic 12, di ba? Sa akin parang i-quote ko yung si Father Nelson kanina after yung 12 noon sa UP campus. Parang nag-usap kami, tapos sabi niya, just when he was about to lose hope daw, nangyari yung kahapon. So, may ganung pagbubukas ng pag-asa, which I think is a very important window, a very important opening doon sa door papuntang 2028. Okay, that's for 2028. Pero pag-usapan natin yung immediate problem, the biggest elephant in the room, yung impeachment trial. Isa ka sa mga nagsulong na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. I know this for a fact na iba nagpapatumpik-tumpik. Pero your group, especially, you led that, no? Tama ba? Yes, tayo yung nauna na nag-file Okay. ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At yun pa rin, gusto natin siya matanggal sa posisyon kasi nga malinaw yung basis natin for the impeachment complaint. Okay, but looking at the numbers now, looking at the results dito sa senatorial election, again, unofficial and partial pa lang ito. Ako may nakikita ko rito, out of 12, 5 na agad eh. Most likely kay Sara Duterte. At meron pa siya mga supporters dun sa other half ng 12. So ikaw, how do you see the prospects of her conviction in an impeachment trial? Yung reality, challenging talaga yung impeachment process na mangyayari sa Senado. Challenging itong magiging trial na ito given the new balance of forces. May nagbago talaga in terms of balance of forces. Pero confident naman pa rin ako na napakalagang pagdaanan natin yung prosesong ito. Kinakailangan the articles of impeachment should see the light of day in the Senate. Kasi napakalagang makita ng taong bayan at makita yung ebidensya. Nang sa ganon, sa dulo, baka naman gulating din tayo na nangyari tulad ng nangyari kahapon, baka may ilan na medyo kabahan pag masyado naging obvious yung pagiging bias nila o yung pag-disregard nila sa ebidensya at sa katarungan. Sana, pero I'm not crossing my fingers. I'm not losing breath or losing sleep or holding my breath doon sa ibang mga personalidad na nakikita natin. Dahil iba sa kanila, very, very openly, even way before nagkaroon ng formal articles of impeachment, inaagad yung kanilang desisyon, no? Ito ba, yung isang telling dito. So, again, this is one of the biggest surprises ng election natin, the fact that Akbayan topped the party list election. Pero another big surprise is number 2, yung Duterte Youth. So, makakatatlo rin sila kasama ninyo. What does it say? Akbayan, you have a different ideology, which is very clear, and you have number 2, Duterte Youth, na talagang very, very loyal, avowed supporters of the former president.
Yung sa Duterte Youth, actually, na-predict ng surveys yan eh. Parang yung polling going into the election week, nakikita nila na talaga mataas kung ipitik number 1 or number 2 yung Duterte sa mga pre-election surveys. Pero itong naging resulta na ito, na yung number 1, you have Akbayan, number 2, you have Duterte Youth. Tingin ko, pinapakita nito na kahit na malakas pa rin yung support base para sa mga Duterte, may counterpoint. At this elections, nagkataon yung counterpoint na yon ay Akbayan.